Hindi lang mga tradisyon at kultura ang itinatampok natin. Pati mga kakaiba, nakaka-inspire at kamanghamanghang mga kwento ng buhay ni Juan. Mga kwento ng sipag at tiyaga na naging tulay sa mga pangarap. At syempre, hindi mawawala ang mga kwento ng mga talentado nating ka-wonder na patuloy na lumilikha sa ngalan ng sining. Ngayong linggo mga ka-wonder, muli nating bubuksan ang ating pintuan sa mga pambihirang kwento ng buhay ni Juan. Tulad ng isang binatang mula Cebu na patuloy na lumalaban sa kabila ng pinapasang kalbaryo. Ang malaking bukol sa kanyang mukha na nagsimula lang daw sa sakit ng ngipin. Ngayong nalalapit na ang undas, bibisitahin natin ang iba't ibang sementeryo at puntod na may natatagong kwento ng kasaysayan. This is Juan Luna. Juan Luna Inovicio. 73. Pintor. Kilalanin din mga ka-wonder nating nakakabilib ang galing sa larangan ng sining. Hindi raw niya kailangan ng papel para makapag-drawing dahil ang canvas niya, dahon. Iba't ibang imaheng inuukit sa dahon ng kamansi at badyang. Ang dahon, pwede rin for the fashion. Bag, bestida, basket, pati na bulaklak. Gawa lahat sa dahon. I wonder, ano-ano ang mga pambihirang kwento ng buhay ni Juan? Sa unang tingin, aakalaing may taklob na bola ang mukha ng binatang ito. Ang buong mukha niya kasi halos kinaina ng isang napakalaking bukol. Nagsimula raw lumaki ang bukol matapos niyang magpabunot ng ngipin. Mahigit isang dekada na raw iniinda ng 27 anyos na si Sunny Boy mula sa Toledo, Cebu, ang malaking bukol sa kanyang mukha. Alam ko, lisod na kayo kung kauron, ya. Lisod na kaon, ya. Lisod na inom tubig, lisod na matulog ko. Wala kayo, hasol na kayo, kaya hasol na kayo. Sinagdugo ang ilong, lisod na ginawa. Halos tabunan na ang kanyang mukha, dahilan para ang kanyang isang mata ay matakpan na rin. Ang kanyang ilong tila napipina, habang ang kanyang bibig lumapad at nagkasugat-sugat sa loob. Pagkaon, halang ituboy lang sa akong kamot kay ituslok sa kamot kay lumong kaon. Kaya ilong ko hangad kong duro kay lumarhawa mato na tubig mausik man. Pero ang mas pasakit daw kay Sunny Boy, ang tanggapin na ang dambuhala niyang pasakit nagsimula lang sa simpleng sakit ng ngipin. Sa bata pa siya, nadaot yung ngipon. Makabuhat siya sa init. Dito sa bata pa siya, hubag yung ngipon. Nga kay pag 17 na edad, trabaho siya sa kanang magluto og manok, init, hihubag na po na yung naw. Nag-inom siya tambal, hingkupos ra, pero ang gatong may sakit nga ngipon, ang lagos napuwa. Napuwa ang lagos tong dool, akatong gitaptan sa ngipon nga may daot. Nang minsang magpakonsulta sa doktor, napag-alamang mayroon siyang facial tumor o bukol na sanhi ng pamamaga o abnormal na paglaki ng cell sa mukha. Was diagnosed with ameloblastoma. Medyo agresibo yung pagtubo niya. Nagsa-start siya ng maliit na tumor sa mukha, tapos hinay-hinay na lumalaki hanggang lumalaki, and then affecting the other structure sa mukha ni Sunny Boy. Ang rare tumor na tumubo kay Sunny Boy ay nagmula sa mga cells galing sa kanyang tooth enamel na malapit sa jawbone. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi agarang naipagamot ni Sunny Boy ang kanyang bukol. Sa kabila ng pinapasang kalbaryo, humuhugot daw si Sunny Boy ng lakas sa kanyang pamilya. Palaban niyang masani na ma'am, kay nabasa man na kay ang mga pahid-pahid dari. Niya pakanuno siya paliguan.
magkuha kog tubig diri ang paligo ni Diya. Mao ray ako timaga di man siya pabiya na ho. Malaking pabigat man kay Sunny Boy ang kanyang sakit, hindi raw siya nagpapatalo. Hindi niya hinahayaang igupo siya ng malaking bukol, kaya all around pa rin sa gawaing bahay. Sugo siya man pagkabo, pangahoy kung mag-harvest og kuha kanang humay, na bang kaning palay, o kaning humay. Siya mo mauban siya na mo. I wonder, may lunas pa ba ang kondisyon ni Sunny Boy at posible pa bang mawala ang bukol sa kanyang mukha? Hindi to nakakahawa, hindi to genetic na napapasa sa galing sa mother or father side niya, but it's a random na tumubo lang talaga sa mukha galing sa pagtubo abnormal growth sa ngipin. Titignan, ilalaboratory yung patient. Usually, kung ganito nakalaki, best na gagawin natin is magso-surgery talaga. Ngayong araw, sinamahan ng I Wonder team si Sunny Boy para muling magpakonsulta. Yung tumor niya is very highly vascular, meaning madami ng mga blood vessels. Madaling pumutok yung mga blood vessels, kaya madali yung magdugo talaga. So very fragile yung tumor ni Sunny Boy. Iwasan yung magpainit or iwasan din magbuhat ng yung mabibigat. Ang magandang balita, candidate for surgery na raw si Sunny Boy. Abot-abot din ang pasasalamat niya nang matuklasang benign o hindi cancerous ang tumor sa kanyang mukha. Kuan ra jud siya, nagpakalig-on siya, positive lang siya nga moabot ang panahon matabangan siya, makapa-check up, maug unsay kuan sa doktor, maoperahan siya. Ngayon, kailangan munang mag-ipon ni Sunny Boy ng 117,000 pesos para makapagpa-opera. At kailangan ni Sunny Boy ang ating tulong. Operahan ko, successful na opera, okay na operasyon, na aron balik na normal. Para sa mga nais tumulong kay Sunny Boy, maaari po kayong magpadala ng tulong sa 0965-493-4475. Gaano man kaliit na halaga, malaking ambag na para sa pag-asang gumaan ang mabigat na dinadala ni Sunny Boy. Si Juan laging palaban, pambihira ang tapang at katatagan. Walang hamon sa buhay na inaatrasan. Lalo't katuwang ang pamilya at buong sambayanan sa paglaban. Baka wonder, ilang linggo na lang at araw na ng mga patay. Kaya ang mga sementeryo, siguradong punong-puno na naman ang buhay. Kanya-kanya ng camping sa mga puntod at linis ng mga lapida. Dito kasi sa bayan ni Juan, tuwing sasapit ang undas, mistulang family reunion para alalahanin ng mga namayapang mahal sa buhay. Sa sementeryo, malalaman ang iba't ibang kwento ng mga bayani, artista at karaniwang tao. Iba't ibang pinagdaanan pero iisa ang naging hantungan, ang lupa na niyayakap ang lahat. Sa 54 na ektaryang Manila North Cemetery, isa sa pinakamalawak at pinakamatandang sementeryo sa bansa, nakahimlay ang ilang dating pinuno ng bansa, sina Manuel Rojas, Ramon Magsaysay at Sergio Osmeña. Naroon din ang ilang alamat ng sining at pelikula, gaya ni The King Fernando Poe Jr. na hanggang ngayon dinarayo ng mga tagahanga. Binigyan din ng espesyal na espasyo sa sementeryong ito ang mga naging bahagi ng kasaysayan ng bansa, gaya ng mga Thomasites, ang mga unang gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas para magturo at dito na rin namatay sa ating bayan. Kung sa ilang sementeryo may tinatawag na VIP, sa San Agustin Church sa Intramuros, literal na VIP treatment ang mga nakalibing. Dahil nasa loob mismo ng museo ang kanilang puntod, bago makarating sa mismong libingan, bubungad muna ang mga naglalakihang painting na ito na dekada-dekada na ang tanda. Nakatira dito dati mga fraile. Mga praile, Mga Agustinian. panahon ng Kastila. Oo. Oh, ito na ang Columbarium. Ang Columbaryo na may 11 palapag, puno ng labi ng mga yumao mula pa noong panahon ng Kastila. Isa sa pinakamatanda rito, ang labi ng pambansang alagad ng sining na si Juan Luna.
If you look at Juan Luna, at the time ng Kastila, ipananaw sa mga Pilipino dito pinanganak ay bobo daw tayo. Wala tayong talent. Juan Luna and Hidalgo and other yung mga Ilustrado proved to them na if you give us the opportunity, we will be even better than you are. We will outshine. Oo. Tawag pansin din ang monumentong ito sa gitna ng kolumbaryo. Dito kasi inilibing ang 140 martir na Espanyol na namatay noong World War II mula sa pambobomba ng mga Hapon. Makikita rin dito ang mga puntod ng mga paring Agustino. Mula Maynila, sa Lipa, Batangas naman kami nagtungo kung saan nakahimlay ang first love ni Dr. Jose Rizal, si Segunda Katigbak. I'm Estelle Di Mayuga, member of the 5th generation from Segunda Katigbak. I'm Carlos Di Mayuga II. Apo ho ako sa Tatlampakan ng Lola Unday. Segunda is the first love interest of Jose Rizal, not the girlfriend. In our language, siya yung unang nagpatibok ng puso ni Rizal. From the history book, nakalagay dito, nalambungan siya ng kawalang saysay, tulala siya, walang pakiramdam. This is Rizal. Sa ganitong mga sandali, una niyang naranasan ang pag-ibig. Ngalan ay Segunda Katigbak, 14, at mula sa isang mayamang pamilyang mestizo ng Lipa, Batangas. Pero tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi sila nagtapos sa happy ending. Si Segunda ay pinagkasundo sa iba at ikinasal kay Don Manuel Luz Imetra ng Batangas. Ngayon, patuloy na inaalagaan ang kanilang puntod sa Lipa Floral Garden kasama ng mga minamahal nilang pumanaw na rin. Makaka-wonder kung may mga yumao na nabigyan ng marangal na pahingahan. Marami rin sa ating kasaysayan ang tila nawala sa lupa ng alaala. Gaya ng ama ng revolusyon na si Andres Bonifacio, na hanggang ngayon hindi pa rin tukoy kung saan inilibing ang mga labi matapos patayin sa Maragondon, Cavite. Ganon din ang 3 bayani sa lumang disenyo ng 1,000 peso bill na sina Jose Abad Santos, Josefa Llanes Escoda at Vicente Lim. Wala rin puntod na matatagpuan na pinaghimlayan sa kanila. Karamihan sa kanila ay naging biktima ng nasabing digmaan. Hindi malinaw kung saan sila nailibing dahil sa ang naging kaagawian dati kapag ine-execute ng mga Hapon ay may mga common graves lamang kung saan nilalagay yung mga bangkay ng kanilang mga nagiging biktima. Pero I wonder, bakit nga ba mahalaga ang himlayan sa bayan ni Juan? Dito sa Lumang Campo Santo o sementeryo sa Lipa, Batangas, iba't ibang istrukturang libingan ang makikita. Parang kwento ng panahon na isinulat sa bato. Ayon sa historian na si Professor Bradon Latina, hanggang 1800s, ang disenyo ng lapida ay simpleng marka lang ng pagkakakilanlan ng yumao. Hanggang kalaunan, naging simbolo na rin ang katayuan sa lipunan. Noong 1800s, kadalasan mayroong mga santo o malalaking krus. Kadalasan, ang nagpapagawa lang ng mga santo na yari sa marmol ay yung mga galing sa mga prominenteng pamilya. Pagpasok po ng 20th century, ito na po pumapasok yung title na RIP, yung Rest in Peace. Mapamusuleyo man o simpleng nicho lang, VIP man o walang pangalan ang puntod, lahat tayo, iisa ang hantungan, ang lupa, kung saan pantay-pantay ang lahat. Walang kayamanan o kapangyarihan, tanging alaala lang ng kabutihan ang maiiwan. Kahit malalaki at malalapad, hindi naman halos pinapansin ang mga dahon, pero naging medium o paraan pa para magpamangha ng sining. Mula sa dazzling aura ni Nation's Darling Shuvi Etrata, sa charismatic na ngiti ng unkabogable Vice Ganda, hanggang sa seryosong mukha ng investigador ng bayan Mike Enriquez, lahat inukit ng content creator at certified ka-wonder na si Juniel. Gamit lang ang dahon. Nang halos patigilin ng pandemya ang pag-ikot ng ating mundo, ang malikot at malikhaing isip ni Juniel nagsimulang bumuo at umukit ng mga imahe sa malalaking dahon
nakilala ngayon bilang leaf carving. During pandemic po, di ba? Bawal dati lumabas, parang nawalan ako dati ng materials. Kaya naging resourceful po ako na like tumingin-tingin sa paligid na kahit papano maka-create ako ng art just for na nasa surrounding ko lang. Mula libangan, ang pag-ukit sa dahon, naging hanap buhay na ni Junil. Talento lang daw ang kanyang puhunan. Sa bawat kurba at mga linyang kanyang inuukit sa dahon, kailangan daw ng tiyaga para sakto sa ginagayang imahe o larawan at makabuo ng isang obra. Dahil sa galing ni Junil, pinapakyaw na ang kanyang mga gawa. Sa dami ng nagpapasadya ng portrait, nakapagpundar na raw siya ng mga gamit. Umabot po siya ng 30K po, yung sa malaking dahon. Pero po, yung pinagawa lang ng client sa akin, ma'am, is parang binidyuhan ko lang po, tapos sinend ko po sa kanya at pinost ko po sa social media po. Ginawa ko lang po siya, ma'am, sa loob ng 3 to 4 hours po. Babaybay ng 15 minutos mula sa kanilang bahay para marating ang mga puno ng kamansi at badyang na may malalaking dahon na perfect daw gamitin sa leaf art carving. Actually, yung kamansi is wild. So, native siya. Ibig sabihin nun, natural siyang naandun sa mga lugar. Yung badyang naman is tumutubo siya sa medyo swampy na area. Ibig sabihin nun, palaging basa. Sumusungkit lang daw ng mga dahon sina Juniel kapag may kliyente. Hindi naman siya masama kasi unang-una, yung kamansi is sa bawat puno, marami rin siya napoproduce sa dahon. Ganon din naman sa badyang o kumbaga sa ibang lugar tinatawag na galyang. Hindi naman mababawasan yung populasyon niya kapag ginamit mo yun. Una munang ilalatag ang mga dahon sa kanyang drawing table sa kaguguhitan ng pattern. Matapos ang pagguhit, diretso na agad ang pag-uukit. Gamit ang cutter, maingat na susundan ang pattern ng imahe. Dahil may mga bumibili na ng kanyang leaf carving mula sa iba't ibang panig ng bansa, maingat niyang pinipreserve ang mga obra sa malalaking frame. Naibebenta niya ito sa halagang 3,000 to 5,000 pesos. Ang iba nga sa kanyang mga gawa, nakarating mismo sa kanyang mga sikat na subject, gaya ng mag-asawang Sara Geronimo at Matteo Guidicelli. Sa sining din kumapit si Junil para makatulong sa mga kababayan nating sinalanta ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Magpapa-online auction sina Junil ng kanyang 2 obra. Ang makukuhang pera, mapupunta sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Hindi maikakaila ang lakas at kapangyarihan ng sining, lalo na kung inukit ni Juan sa pagmamahal. Kapag OOTD ang pag-uusapan, dapat malupit ang forma. Fit check muna, mga ka-wonder. Pero paano nga ba kung ang outfit gawa lang sa mga dahon? Would you still slay the runway? O magtatago ka na lang sa garden? Iyan daw ang aesthetic ng 25 years old na ka-wonder nating si Jan. Ang Dahon King ng Bohol. Para kay Dahon King, walang nalalagas. Kasi ang leafy fashion niya, pang Instagram fit ang goals. Sombrerong dahon? Check. Bestidang dahon? Check na check. Bag na dahon? Triple check. Talagang mahilig na ako mag-leaf art. Siguro mga 6 years old ako noon. Ang naalala ko ay nadodraw ako sa lupa kasi sa sobrang hirap namin wala akong pambili ng art materials. At bukod sa lupa, na-discover ko rin na pwede din pala pagsulatan o pagdrawingan yung dahon ng saging. Pero hindi lang daw ito trip o libangan para kay Jan. Kasi ang mga art project niyang gawa sa dahon may kita rin. At sa katunayan, dito nga raw mismo nanggagaling ang dating pang-araw-araw niyang baon. At para sa kanya, money does grow on trees. Malaking tulong sa akin ang pag-leaf art dahil nung walang-wala ako, may mga taong tumutulong sa akin, nag-sponsor para tumulong sa akin makapagtapos ng pag-aaral.
kung may magugustuhan nila, nagbibigay sila sa akin. Nakadepende na rin po yun sa kung magkano ang binigyan nila. Yun yung tanging ginagawa ko para maraos ko ang aking pag-aaral. Kasagsagan daw no ng pandemya nang maisipan niyang gamitin ang mga dahon sa kanyang mga likha. At mabuti na nga lang daw, kabi-kabila ang mga halaman at puno sa kanilang probinsya. Kaya ang mga dahon na gamit niya, anli. I wonder, ano nga ba ang importansya ng paghahabi sa ating kasaysayan? Unang-una, malaki ang importansya ng weaving dito sa Pilipinas. No? Nagsimula ito nung bago pa sinakop ang Pilipinas, kung saan yung mga ninuno natin ay nananahina talaga, nagwe-weave sila, at yun yung ginagamit nilang kasuotan nila. At dahil dito, unti-unting gumanda yung pamamaraan nila sa ganitong suotan, at nakita natin na naging industriya ito. Nung una, ang paghahabi, one way of taming the environment. Ginagawa nila ito para ma-appease yung spirits, no? Dahil nga, of course, no, dahil sa likas na yaman ng ating bayan, ginagamit nila yung mga dahon o kung ano pang mga likas na yaman na pwede nilang ihabi. Malaki raw ang pasasalamat ni Jan sa nadiskubring talento. Dahil si Jan, online sensation na rin. Ang kanyang mga likha, viral sa social media. Kaya dumami na rin ang mga nagpapagawa sa kanya. Nag-start ako noong 2021. Natanggal kasi akong trabaho nung pandemic. Kaya bilang libangan, gumawa ako ng leaf art. Tapos in-upload ko ito. Hindi ko na malaya na nagugustuhan pala ito ng karamihan. At dahil dito, nakatapos siya ng kursong Bachelor of Arts in Communication. Para saan pa ang mga dahon o OOTD kung hindi irarampa? Take it away! Slay the runway! Tunay nga namang unique at one of a kind ang mga gawa ni Jan. Ang bawat taong nakakasalamuhan natin, may kanya-kanyang bit-bit na pambihirang kwento. May istorya ng mabigat na hamon at pag-asa, pagsisimula at tagumpay. Mga istoryang nakaukit na sa ating kasaysayan. Mga pambihirang kwento na nagbibigay inspirasyon for everyone. Mga ka-Wonder, kung may topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Ako po ulit si Empoy Marquez at magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa